Kabanata 451. Natigilan ang lahat matapos makita ang eksenang ito. Maging sina Clara at Artemis ay walang kaitaliwasan, ang kanilang mga bibig ay nakaawang sa mga mata na puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ang taong nanakit ay isang advanced level na mandirigma. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas niya sa isang suntok na nakatutok sa ulo ni Sebastian. Gayunpaman, si Sebastian ay hindi nasaktan, habang ang umaatake ay naiwang nagsusuka ng dugo mula sa epekto. Nakumbinsi nito ang lahat sa mga naunang pahayag ni Sebastian. Nasugatan talaga ang mga nabali ang kamay at paa ng tangkaing hampasin si Sebastian. Anong klaseng halimaw siya? Nakakakilabot ang depensa niya. Sino bang mag-aakala na ang isang Allopiers na tulad mo ay talagang isang hidden expert? Tingnan natin kung gaano kakalakas. Nang makabawi siya mula sa kanyang pagkabigla, biglang naramdaman ni Clara ang pagsulong ng hangarin na pumatay. Bumunot siya ng punyal at sinugod si Sebastian. Bilang panganay na anak na babae ng pamilya Strauss, ang kanyang talento ay maaaring hindi hihigit kay Artemis. Gayunpaman, isa pa rin siya sa nangungunang tatlo sa mga nakababatang henerasyon, isang Grandmaster. Ngayon, itinutok niya ang punyal sa leeg ni Sebastian, malinaw na balak siyang patayin. Biglang nangyari ang sitwasyon kaya walang oras si Artemis para pigilan ito. Tatusok na sana ang punyal sa leeg ni Sebastian ay bigla itong kumilos. Mabilis niyang hinawakan ang palso ni Clara. Labis na natakot si Clara, "Bitiwan mo, kulangot." Habang nagsasalita ay sinipa niya si Sebastian sa tiyan. Madali sana itong naiwasan ni Sebastian, dahil tila mabagal ang pag-atake ni Clara sa kanya. Kung gugustuhin niya, madali lang niya itong pinatay. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang pagkawala ng memorya, hindi niya nais na palakihin ang mga bagay. Kaya kinuha niya ang sipa at umatras, binitawan ang kanyang palso. Gayunpaman, ang kanyang pagpigil ay hindi nakakuha ng pasasalamat ni Clara. Sa halip, galit na galit ito sa kanya. "How dare you fight back, Lucky? Papatayin kita." Muling umatake si Clara, mabilis na inabot si Sebastian at itinutok ang punyal sa kanyang puso. Walang magawa si Sebastian. Akmang gagantay siya at turuan siya ng leksyon, isang sigaw ng galit ang lumabas sa di kalayuan. "Tumigil ka." Kasabay nito, isang puwersa ang bumaril, na tumama sa punyal ni Clara gamit ang isang kalansing. Ang lakas ay nagpalipad ng punyal mula sa kanyang kamay. Napalingon ang lahat at nakita ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na naglalakad. "Dad. Uncle. Mr. Cliff." Mabilis na yumuko ang lahat bilang paggalang, dahil ang bagong dating ay si Cliff, ang patriarch ng pamilya Strauss. "Clara, anong ginawa mo kanina?" Marahas na hiling ni Cliff. "Tay, wala kang ideya kung gaano karumal-dumal ang taong ito. Hindi lamang siya umaatake sa mga tao ngunit nang ahas na suwayan ako ng hayagan. Karapat-dapat siyang mamatay." Malamig na sagot ni Clara. "Totoo ba yon?" Tanong ni Cliff kay Sebastian. "Hindi." Tanggi ni Sebastian sabay iling. "Then explain what happened," utos ni Cliff. Kaya naman, detalyadong ikinwento ni Sebastian ang mga pangyayari. "Pare, nagsisinungaling siya. Itanong mo sa mga sugatang kasambahay," giit ni Clara. Lumingon si Cliff sa mga kasambahay na nanginginig sa takot. Nagsasabi ba siya ng totoo? Gusto nilang magsinungaling, ngunit wala silang lakas ng loob sa harap ni Cliff. Nang makita ito, naunawaan ni Cliff at sinabing, ang bagay na ito ay nagtatapos dito. Ayaw pa rin itong pakawalan ni Clara ngunit wala siyang pagpipilian. Lumingon si Cliff kay Sebastian, matalas at mapupusok ang mga mata. Para sa karamihan ng mga tao, ito ay nakakatakot kahit para sa mga Grandmaster. Ngunit nanatiling kalmado si Sebastian. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Cliff. Sa sumunod na segundo, bigla siyang sumulpot, humawak sa leeg ni Sebastian. Kabanata 452. Hindi inasahan ng lahat na biglang aatakihin ni Cliff si Sebastian. Masyado itong biglaan. Puno ng pag-aalala si Artemis, habang si Clara naman ay tuwang-tuwa. Noon pa man ay ayaw niya kay Sebastian dahil kay Artemis.
Ang pagpapahiya ngayon lang ay mas lalo siyang naiinis sa kanya. Ngayong inatake ng kanyang ama si Sebastian, bagay na bagay ito sa kanya. Si Cliff lang sa pamilya Strauss ang nakarating sa Divine Realm. Hindi sa banggitin, ang kanyang mga galaw ay pambihira, matulin ng hangin. Ang mga ordinaryong eksperto ay hindi makakapag-react sa oras. Gayunpaman, walang iba si Sebastian. Bagamat nawalan siya ng alaala, nanatili ang kanyang instincts. Naikuyom lang ni Sebastian ang kanyang kamao at sumuntok pasulong. Sa takot na baka masaktan ng kanyang espiritual na enerhiya si Cliff, ginamit lang niya ang kanyang pisikal na lakas. Bahagyang umindayog ang katawan ni Cliff pagkatapos ng mapurol na kalabog si Sebastian, gayunpaman, ay umatras ng 2 hakbang bago pinatatag ang sarili. Sa kabila nito, nabigla si Cliff. Bilang isang banal na Grandmaster, naramdaman ni Cliff na namanhid ang kanyang braso at ang kanyang dugo ay kumulo mula sa suntok ni Sebastian. Bagamat mukhang siya ang may kapangyarihan, lihim siyang nagduso ngunit nagpigil siya para iligtas ang sarili sa kahihiyan. Uncle, pakiusap maawa ka sa kanya, sabi ni Artemis na nag-aalalang baka mapahamak ni Cliff si Sebastian. Humakbang pa siya sa harapan niya. Huwag kang mag-alala, Artemis. Gusto ko lang subukan ang lakas niya, sagot ni Cliff. Naisip ni Artemis na ito ay may katuturan. Kung gusto ni Cliff na patayin si Sebastian, ngayon lang niya ginawa. Bumalik na ba ang alaala mo? Tanong ni Cliff. Umiling si Sebastian. Nagkakaroon lamang siya ng mga paminsan-minsang pira-pirasong alaala, na nagdulot sa kanya ng matinding pananakit ng ulo kung susubukan niyang alalahanin ang mga iyon. So, hindi mo man lang maalala kung sino ka? Tanong muli ni Cliff na sabik na malaman ang pagkakakilanlan ni Sebastian. Ang isang taong napakabata na halos tumugma sa kanyang sariling lakas ay kailangang maging isang kahanga-hanga at tiyak na hindi dapat kilalanin. Muling umiling si Sebastian. Ngumiti si Cliff at sinabing, ayos lang kung hindi mo na maalala. Tretuhin mo na lang ang lugar na ito bilang tahanan mo simula ngayon. At simula ngayon, hindi ka nakasambahay. Tito, nilinaw po namin na hindi kasalanan ni Seamus ang naunang insidente. Please give him another chance, pakiusap ni Artemis. Mabait ang puso niya at alam niyang walang maaasahan si Sebastian matapos mawala ang alaala nito. Kung wala ang trabahong ito, paano siya mabubuhay? Ngumiti si Cliff at sinabing, tinatanggal ko na lang siya bilang kasambahay natin dahil napagpasyahan kong kunin siya bilang aking disipulo. Ano? Dad, bakit mo siya kukunin bilang disipulo mo? Isa lang siyang alipin, tutol ni Clara. Manahimik ka. Si Seamus ay hindi alipin. Mariing saway ni Cliff. Mula ngayon, ang sinumang manginsulto sa kanya ay mapaparusahan. Yes, sir. Hawak ng pamilya Strauss si Cliff sa ganap na awtoridad, at walang nang ahas na suwayan siya. Bagamat hindi masaya si Clara, malinaw na wala siyang pagpipilian. Tumingin si Cliff kay Sebastian at nagtanong, payag ka bang tanggapin ako bilang iyong mentor? Ang lahat ng mga kasambahay, maging ang mga collateral na alagad, ay napuno ng inggit. Tila hindi kapani-pani walang swerte si Sebastian nang makuha niya ang mata ng kanilang mentor. Ang pagiging alagad ni Cliff ay makabuluhang magtataas ng kanyang katayuan, kahit na higit sa mga collateral na disipulo. Ito ay ginawa sa kanila na hindi kapani-pani walang naninibugho. Kahit sino pa ay matutuwa, ngunit nakasimangot si Sebastian. Sa kabila ng kanyang amnesia, hindi siya tanga at naunawaan ang mga implikasyon ng pagiging isang disipulo. Kabanata 453. Matapos ang kamakailang palitan, naramdaman ni Sebastian na ang lakas ni Cliff ay medyo ordinaryo. Ni hindi niya iisipin na kunin si Cliff bilang kanyang alagad, lalo na sa kabaligtaran. Seamus, bakit nakatayo ka lang dyan? Bilis, tanggapin mo si Uncle bilang mentor mo, paalala ni Artemis sa kanya nang makitang nalilito siya. Siya ay tunay na masaya para kay Sebastian. Ang pagiging alagad ng kanyang tiyuhin ay magpapalaya sa kanya mula sa mababang gawain, at walang sino man ang maglalakas loob na mang-api sa kanya. Higit sa lahat, matatanggap niya ang mga turo ng kanyang tiyuhin, na nangangako ng walang limitasyong hinaharap. Ayokong maging alagad mo,
Biglang deklara ni Sebastian. Natahimik ang buong kwarto. Nagtaka ang lahat kung nagkamali sila ng narinig. Ito ay isang pagkakataon na pinapangarap ng mga tao, at tinanggihan niya ito. Siguradong wala sa sarili ang lalaking ito. Isa siyang tanga, naisip nila. Nais kang kunin ng aking ama bilang kanyang alagad. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon, at tinatanggihan mo ito. Napakawalang utang na loob mo, panunuya ni Clara. Exactly. Sa tingin ko isa lang siyang tanga na hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging alagad ni Mr. Cliff, panunuya ng iba. Seamus, ano ang sinasabi mo? Isang malaking karangalan ang pagiging alagad ng aking tiyuhin. Bakit ka tumatanggi? Tanong ni Artemis na medyo nalilito at medyo galit. Ayos na ako sa kung anong meron ako, sagot ni Sebastian. Walang imak ang lahat. Ang pagnanais na manatiling isang kasambahay kaysa sa pagiging alagad ni Cliff ay higit sa katangahan. Ito ay kabaliwan. Ang pagiging alagad ay hindi maliit na bagay. Naiintindihan na kailangan mo ng panahon para tanggapin ito. Paano ito? Bibigyan kita ng 3 araw para pag-isipan ito. Kung magpasya kang tanggapin, maaari kang lumapit sa akin anumang oras, Cliff sabi. Nataranta ang lahat. Masyadong mabait si Cliff sa tanggang ito. Gayunpaman, walang nakitang mali si Cliff dito. Alam niyang kapantay niya ang lakas ni Sebastian. Kung hindi lang nawala ang alaala ni Sebastian, hindi siya mag-alok na gawin siyang alagad. Akala ni Cliff ay masusulit niya ang amnesia ni Sebastian. Matatanggap niya ito bilang isang alagad, tretuhin siya ng mabuti, at kahit na mabawi niya ang kanyang alaala, maaalala niya ang kabaitan ni Cliff. Gayunpaman, ang pagtanggi ni Sebastian ay nagdulot sa kanya ng pagkabigo. Ganito na lang ang gawin natin. I-assign kita na magtrabaho sa alchemy pot, tutulungan mo si Glenn. Kapag natuto ka ng pill refinement, pwede kang maging isang alchemist, sabi ni Cliff. Napuno na naman ng inggit at inggit ang lahat. Ang silid ng alchemy ay ang pinakamahalagang departamento sa pamilya. Nasiyahan ang mga alchemist sa pinakamataas na katayuan at paggamot. Kahit na ang pagiging katulong ay isang hinahangad na posisyon dahil ang pagpapasaya sa alchemist ay maaaring humantong sa pagtanggap ng mahahalagang table task bilang mga gantimpala. Si Glenn Strauss ay ang punong alchemist ng pamilya Strauss. Ang pag-aaral sa ilalim ni Glenn ay nangangahulugan na kahit ang isang taong may karaniwang talento ay maaaring maging alchemist sa loob ng 10 taon. Ang naunang 2 katulong ay parehong naging alchemist. Maraming tao, kabilang ang mga collateral na disipulo, ang nagnanais ng posisyon na ito. Ito ay nakakagulat na si Cliff ay nagbigay ng isang mahalagang pagkakataon sa isang tanga. Salamat, Mr. Strauss, tinanggap ni Sebastian sa pagkakataong ito dahil ang pagbanggit ng pill refinement ay nag-trigger ng ilang pira-pirasong alaala. Pakiramdam niya ay nakagawa na siya ng katulad na gawain noon, at ang pagtatrabaho sa alchemy room ay maaaring makatulong sa kanya na mabawi ang kanyang memorya. Pagkabalik, sinabi ni Cliff sa asawang si Yasmin ang sitwasyon. Nagulat din si Yasmin. Ang isang Divine Grandmaster sa kanyang 20s ay isang henyo. Siya ay magiging isang kilalang tao kahit na sa 4 Great Immortal Sects. Dapat natin siyang makuha. Sumang-ayon si Cliff, ganun din ang naisip ko. Gusto ko siyang kunin bilang disipulo, pero tumanggi siya. Inilibot ni Yasmin ang kanyang mga mata. Ang tanga mo. Kapantay mo ang lakas niya. Bakit gusto niyang maging alagad mo? May mas magandang ideya ka ba? Tanong ni Cliff. Ang kanyang asawa ay matalino at binigyan siya ng maraming magagandang mungkahi noon. Sa tuwing nahaharap siya sa mahihirap na sitwasyon, ang pagtatanong sa kanya ay palaging nagbubunga ng kasiya siyang solusyon. Saglit na nag-isip si Yasmin, saka ngumiti ng nakakaakit at sinabing, nasa 20s na si Clara. Sa tingin ko oras na para humanap ng mapapangasawa niya. Kabanata 454. Si Seamus ang pinag-uusapan dito. Bakit mo sinama si Clara dito? Tanong ni Cliff na medyo naguguluhan. Bahagyang tinapik ni Yasmin ang ulo niya gamit ang daliri niya. Napakahina mo talagang mag-isip. Malinaw na ang sinabi ko. Paanong hindi mo pa rin maintindihan?
Biglang may naisip si Cliff at nagtanong, gusto mo bang ipakasal si Clara kay Seamus? Mismo, sabi ni Yasman. Si Seamus ay isa ng Divine Grandmaster sa kanyang 20s. Walang alinlangan na siya ay magiging isang pambihirang powerhouse sa hinaharap. Kung siya ang magiging manugang natin, ang pamilya Strauss ay maaaring malampasan ang iba pang dalawang pangunahing pamilya at posibleng maging isang nangungunang pamilya. Napakaganda nun. Pero ayaw ni Clara kay Seamus. Yung totoo, kinamumuhian niya siya. Hindi siya papayag, nakasimangot na sabi ni Cliff. Ngumiti ng malumanay si Yasman. Kilalang kilala ko siya. Nakikita lang niya si Seamus bilang isang walang kwentang alipin. Kapag naunawaan niya na isa siyang henyo, papayag si Clara. May punto ka. It's settled then, tumango si Cliff bilang pagsang-ayon, sa pag-aakalang napakahusay ng ideyang ito. Kung tutuusin, ang manugang ay higit na mabuti kaysa isang alagad. Samantala, walang kamalay-malay si Sebastian na kinukonsidera siya para sa naturang role. Nagtrabaho siya sa silid ng alchemy. Nang makita niya ang alchemy pot, maraming pira-pirasong alaala ang muling lumitaw. Nang makita ang mga halamang gamot, agad na naisip ang kanilang mga pangalan. Lalo pa nitong napaniwala siya na dati na siyang nagtrabaho sa larangang ito, at ang pagtatrabaho rito ay tiyak na makakatulong sa pagpapanumbalik ng kanyang memorya. Di nagtagal, hinanap ni Cliff at Yasman ang kanilang anak na si Clara. Dad, Mom, may kailangan ba kayo sakin? Curious na tanong ni Clara. Ngumiti ng matamis si Yasman. Hinawakan niya ang kanyang kamay, at sinabing, Clara, nakahanap na kami ng tatay mo ng makakapareha mo at gusto kong marinig ang iniisip mo. Si Hugo Lawrence ba o si Theo Claude? Tanong ni Clara. Si Hugo ang panganay na anak ng pamilya Lawrence, at si Theo ang panganay na anak ng pamilya Claude. Ipinapalagay niya na isa ito sa kanila dahil ang mga tugma ay karaniwang inaayos sa pagitan ng tatlong pangunahing pamilya. Hindi rin, nakangiting sagot ni Yasman. Kung hindi, sino? Apurahang tanong ni Clara. Sa isip niya, tanging itong dalawang binata sa Phoenix Island ang karapat-dapat sa kanya. Ang iba ay nasa ilalim niya. Anong tingin mo kay Seamus? Tanong ni Yasman. Ano ba? Gusto mong pakasalan ko ang kulang-kulang na iyon? Nagbibiro ka ba? Sumabog sa galit si Clara. Para sa kanya, si Sebastian ang pinakamababa sa pinakamababa. Tiyak na hindi siya karapat-dapat na maging asawa niya. Nagmadali si Cliff na pakalmayan siya. Huwag kang magalit. Let me explain. Si Seamus ay hindi kasing simple ng nakikita niya. He's a hidden expert. Isang eksperto. Gaano kaya siya kalakas? Medyo magaling lang siya sa isang ordinaryong kasambahay. Kung hindi mo ako pinigilan, napatay ko na siya, naiinis na sabi ni Clara. Ngumiti si Cliff at umiling. Ang iyong lakas sa mga nakababatang henerasyon ay napakahusay, ngunit malayong mapatay mo siya. Kabanata 455. Tumango si Clara, halatang hindi makapaniwala. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin, pero masasabi kong napakaresponsable ko na ang lakas niya ay kapantay ng lakas ko, seryosong sabi ni Cliff. Dad, I don't get it. Anong klaseng spell ang ginawa sa iyo ng alipuhang yan? It's bad enough that you keep protecting him, but now you want to give me to him. Am I adopted? Or probably he's your long nawalan ng illegitimate na anak. Matapang na sambit ni Clara. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, matigas na saway ni Cliff. I'm not joking. Seamus is truly a super genius. Noong nag-sparring kami kanina, I didn't gain the upper hand at all. So, I deduced that he must be a divine grandmaster. Kalimutan mo muna ang kanyang lakas sa ngayon. Isa lamang siyang kasambahay na walang katayuan o posisyon at hindi niya alam kung sino siya. Kung gusto mong pakasalan ko si Hugo o si Theo, maiintindihan ko, ngunit ang pagpapakasal sa kulang na iyon ay talagang imposible, mariing sabi ni Clara. Labis niyang hinamak si Sebastian, iniisip na pinalalaki lamang ng kanyang mga magulang ang kakayahan nito para dayin siya para pumayag hindi siya nahuhulog dito.
Patuloy na kinukumbinsi siya ni Cliff at Yasmin, ngunit habang nagpupumilit sila, lalo siyang lumalaban. Sa wakas, nawala ang galit ni Cliff. Ang kasal ay desisyon ng mga magulang. Ito ay naayos na, at dapat kang pumayag. Papa, hindi. Lumuhad si Clara sa lupa, nagmamakaawa. Bilang panganay na anak na babae ng pamilya Strauss, itinuring niya ang kanyang sarili na walang kapantay sa kagandahan at talento. Paano siya mapapangasawa ng isang hamak na alipin? Gayunpaman, determinado si Cliff na gawing manugang si Sebastian. Kahit anong pakiusap niya, hindi magbabago ang isip niya. Kinabukasan, inihayag ni Cliff ang pakikipag-ugnayan sa buong Phoenix Island. At wala pang kalahating araw, alam na ng lahat. Nagulat ang mga tao, iniisip kung ano ang nangyari kay Cliff para ipakasal ang kanyang anak sa isang kasambahay. Bawat pag-iisip na baka nabaliw na siya para gumawa ng kalokohang desisyon. Seamus, congratulations! Malapit na tayong magpinsan ngayon, si Artemis ang una at tanging bumati kay Sebastian. Ang iba ay nadama lamang na siya ay napakaswerte habang puno ng matinding inggit at paninibugho. Umiling si Sebastian na may pilit ng ngiti. What's wrong? Hindi ka ba masaya? Tanong ni Artemis. What's there to be happy about? I don't like that spoiled princess and don't want to marry her, sagot ni Sebastian. Kahit na hindi mo siya gusto, siya pa rin ang panganay na anak na babae ng pamilya Strauss. Ang pagpapakasal sa kanya ay lubos na magtataas ng iyong katayuan at posisyon, isang bagay na pinapangarap ng maraming lalaki, sabi ni Artemis. Kung ikaw yon, magpapakasal ka ba sa lalaking kinaiinisan mo para lang magkaroon ng katayuan at posisyon? Tanong ni Sebastian walang pag-aalinlangan na umiling si Artemis. I wouldn't. I would work hard to achieve those things. Walang ibang sinabi si Sebastian, ngunit naiintindihan ni Artemis ang kanyang nararamdaman. Seamus, gusto ka nang tiyuhin kong kunin bilang alagad, at tumanggi ka. Ngayon, kung tatanggi kang maging manugang niya, baka hindi mo lang siya mabaigo kundi magalit din siya sa iyo. Mahirap para sa iyo. Na manatili rito, babala ni Artemis. Naintindihan din naman ito ni Sebastian kaya naman natarante siya. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Seamus, lumabas ka dito. Isang galit na galit ang biglang umalangaw sa labas ng kuweba, malakas na parang kulog.